Tara, samahan niyo ako magbalik tanaw sa tinaguriang master rapper, the man from Manila, at nakilala din sa pangalang Kiko. Walang iba kundi ang hari ng rap, King Francis M. Para you can understand, ginawa ko ng tagdes tungkol sa kelo, mahilig sa bebo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang dito sa aking channel at kung trip mo na mga ganitong hip-hop content ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na aking ina-upload. Simulan na natin! Si Francis Michael Magalona ay ipinanganak noong October 4, 1964. Pangwalo sa siyam na anak ni Pancho Magalona at Teresita Magalona. Ang kanyang mga magulang ay parehong sikat na artista noong 1940s at 1950s. Ang kanyang lolo na si Enrique Magalona ay nagsilbi bilang senador ng Pilipinas mula 1946 hanggang 1949. Nagsimula si Francis M. bilang breakdancer, napasama sa pelikulang Bagets 2 at naging host ng variety show na Loveliness ng IBC 13. Si Francis M. ay kinasal kay Pia Arroyo noong 1985. Nagkaroon sila ng 8 anak, 2 dito ay anak ni Pia sa naunang kinakasama. Taong 1990 nang mairilis ang first album ni Francis M. na may titulong Yo. Kabilang sa album ang kantang Mga Kababayan, Gotta Let Ya Know, Cold Summer Nights at duet kasama ang kanyang asawang si Pia sa kantang Loving You. Ang album na ito ay naging daan upang makilala sa mainstream dito sa Pilipinas ang rap music dahil noon ay di pa mulat sa ganitong uri ng musika ang mga Pinoy. Taong 1992, nai-release ang pangalawang album ni Francis M. na may titulong Rap is Francis M. Kabilang sa album na ito ang kantang Mga Praning, Halalan at Tayo Yung Mga Pinoy. Ang album na ito ay sumasalamin sa iba't ibang problema dito sa ating bansa. Taong 1993, nang mai-release ang pangatlong album ni Francis M. na may titulong Meron Na Kung Ano. Sa album na ito ay pinagsama ni Francis M. ang banda at hip-hop. Ang nasabing album ay naglalaman ng 8 kanta. Meron Na Kung Ano, Bahay Yugyugan, Puro Embento, Ito Ang Gusto Ko, Bad Blood, Ubus Biyaya, Nilamon Ng Sistema, Ayoko Sa Dilim, Way of the Tongue. Taong 1995 nang mai-release ang Freeman album. Kasama sa album na ito ang sikat na kantang Kaleidoscope World. Ang kantang Kaleidoscope World ay nagkamit ng parangal noong 1996 sa ABIT Award para sa Best Produced Record of the Year at ang 1996 NU 107 Rock Award para sa Song of the Year. Ang music video nito ay dinirect ng sikat na director na si Raymond Red. Marami pang nagawang album si Francis M sa mga sumunod pang taon. Nagtatag din siya ng sarili niyang record company. Ito ang Red Egg Records at isang production company kung saan siya ay nagsilbi bilang resident director. Sa pamamagitan ng kanyang production company, si Francis M. ay nag-produce at nag-direct ng music videos para sa ilang banda at solo artist. Ang kanyang gawa sa KLSP ng Sponge Cola ay nanalo ng Best Rock Video sa 2006 Mixed Video Awards. Noong 2001, nagkaroon ng segment na Rap Public sa Itbulaga. Sa pangunguna ni Francis M., marami na diskubre na rap group dahil dito. Kabilang na ang grupong Crazy As Pinoy, Kamandag na Marikina, Stick Figas, Trio Dorobo, 9mm, Koponan ni Batute, Yosaklan at marami pang iba. Si Francis M. ay nakipagtulungan din sa mga iba pang kilalang OPM artists, kabilang na sina Andrew E., Joey Ayala, Heber Bartolome ng Banyuhay, Ryan Cayabyab, Mike Hanupol ng Wandela Cruz Band, Michael B., Death Threat at ang bandang Eraserheads. Sa huling bahagi ng kanyang karera, nakatrabaho ni Francis M. ang mga rapper na sina Picasso, Glock 9, Looney at ang Pinoy rap rock band The Parokya ni Edgar. Kinontak niya ako, sabi niya, may gagawin tayong kanta. First time ko yun na parang sobrang na-excited, hindi ko makapaniwala na gagawa kaming dalawa ni Francis M. ng kanta. Tapos, ang sabi niya sa akin nun, merong isang DJ, si DJ RB1, meron siyang binabalak na compilation. Actually, volume 2 na yun, ng compilation na yun, na pinamagatang United Freestyles. Tapos, sobrang magagaling po, mga magagaling na rappers yung kasama dun, lahat ng patok ng time na yun, ng 2003. Yung BB Clan, nandun si Decoy, Crazy Kyle, Pamilya D, iba't ibang rappers. Tapos sabi ni Francis M., Lon, gulatin natin sila, gawa tayo ng kanta na hindi nila i-expect, na syempre karamihan pag hip-hop laging yabangan, ako pinakamagaling dito, ako yung angat, o
kaya paangasan, paramihin ng pera, pagalingan mag-rap. So sabi niya, masyado ng common yung mga topics na yan. So gusto niyang gulatin yung audience. Gusto niyang gumawa kami ng gospel rap song. Yun nga yung pamagat niya sa live. Si Francis M ay hindi lang isang rapper, siya ay isa din photographer at kabilang sa Camera Club of the Philippines. Nagtatag din siya ng isang clothing line na pinangalan ng FMCC. Nagsimula rin siya ng isang foundation kasama si Eli Buendia, ito ang Hearties Foundation, na naglalayong tulungan ang mga Filipino artists. Si Francis M ay na-diagnose na may sakit na acute myeloid leukemia noong August 8, 2008 sa Medical City Hospital ng Pasig. Ito ay isang uri ng kondisyon kung saan mabilis na lumalagaw ang kanser sa dugo at bone marrow. Sa kabila ng paglaban ni Francis M sa kanyang sakit, siya'y binawian ng buhay noong March 6, 2009. Ang buong hip-hop community ay labis na nagluksa sa maagang pagkawala ni Francis M. Yun, so shoutouts sa ating kaibigan si Daniel V. Navarro, this is Martin Bronxman Magalona of Rap Asia, and this is for Danny's tribute for Kiko, for Francis M, Rap in Peace brother. So to top it all, just to explain how cool Francis was as a brother. Francis was very understanding and very supportive when I was with him during those days. He has always been a brother and a friend to me. Of course, everybody had rough times in their lives, you know, I admit that. I had problems in the past, and Francis was always there to support me, together with, of course, his friends that would reach out to me whenever I was down. Francis was always giving advice and would always support me with music. Actually, Francis gave me my first break in the music industry when he allowed me to write the song "Gotta Let You Know" for the Yo album. So that was my first stint in the music world. Francis was awesome. He is the best. He has always been there for me, to watch my back. Even nung panahon namin sa high school, pag napapaaway ako, lagi nito sila kuya. With the Eclipse crew, he would always back me up. So, konsentidor na kapatid yan. Basta para sa uti niya, lalaban at lalaban niya. Ganon din ako, syempre, no? So, nakakalungkot isipin na wala na si Kiko, pati si Kuya Henry, no? Pero, sa kabilang banda, alam kong they're one with our creator and with our parents, syempre, no? Nakakamiss nga lang talaga. Pero ako, salute talaga to Kiko and his family na he's always been part of the love, the respect, and one of the pioneers of hip-hop music, no? So it is really a pleasure that I am sharing this with you guys today. The only thing that I can say is rap in peace, brother, and you stay safe always up there in heaven. Please guide us and the whole hip-hop and Sayuro TV cast and crew. Sana mapagtagumpayan ng bansang Pilipinas ang hip-hop music, and we will always be here to showcase Filipino talent. Peace, y'all. Money Bronxman out of here. So paano ba yung mga ka-street? Hanggang dito na lamang ang ating hip-hop content. Maraming salamat sa iyong panonood. Kita-kits na lang sa mga susunod pa nating upload. Peace out!